Sa isang liblib na puok, tuktok ng bulubundukin sakop sa bayan ng Burawin, Leyte, konektado sa gubat ang buhay ng iilang mga mamanwang tribo. Gubat na nagdidikta ng kanilang buhay at kapalaran, nagsilbing tirahan na ngayon ay may ugnayan sa tribong Mamanwa. Sa barangay Kagbana ay nakilala ko ang tribo ng mga katutubong Mamanwa. Unang araw ay nagpunta ko dito para makipag-ugnayan at magpaalam sa kanila kung ako nga ba ay kanilang papahintulutan na i-document ang kanilang pamumuhay. Matapos ang aking pakikipanayam, ako'y bumalik sa bayan ng Burawin, Leyte. Para sa mga bata. At gusto ko, sa muli kong pagbabalik, ako ay may dalang munting handog sa mga batang Mamanwa. Hindi pa ako nakarating sa mismong barangay, sinalubong na ako sa isa sa mga katutubong Mamanwa, si Milky Banag-Banag. Sa aking biyahe ay nadaanan ko ang matatarik na kalsada, mataas na paahon at patindig na mga daanan. Delikado to kapag tag-ulan, madulas. At noong ako'y makarating, nasaksihan ko ang kanilang kakaibang lingwahe. Kabanwa. Humana kita, Human kita kuman. Human kita kuman. Ang panaw kita ngaro. Ang panaw kita ngaro. Kabanwa. Kabanwa. Okay, ang kuha kita kajang, kawa kita kajang kantang Uway. tuod nga uway. Aduyan. Ang kawa. Ano sa Tagalog yun? Ratan man Kung ay. waray, Tagalog. Waray. ngadto kita niya na inig kahuman. Kay kukuha untaan aton tuyo Hirimuon nga nga duyan. uway nga hirimuon nga duyan. Amo na iton. Punta tayo ngayon dahil kukunin natin yung ratan na gagawing duyan. Oo. Ayun. Dito sa pamamahay nyo, mga ilang pamilya kayo? Tulo. 3. So marami-rami kayo. Anam tuon. Tago sa kagantang god ang ununtong kasalmunan ang kada tuon. So ngayon, yung bigas na nandyan, mga ilang gandang pa? Mga 3 na lang. 3 saing na lang yun. Oo. So ngayon, mamaya at bukas. So bukas, Wala na siguro. wala na. Okay? Samahan mo, bili tayo sa sakong bigas. Okay lang? Okay lang. Yan ba? Ito yung kasako? Ito yung half. Tuhap. Okay. Sige. Dua. Rani ni hay sa rani. Sige. Sa gadi na ba ni? Dalawa. Sige, pakidala na lang sa inyo. Sa barangay na ito, dito po nakilala si Kuya Jaime Banag-Banag. Sa ikalawang araw, panahon na para kami ay magtungo sa kabundukan para manguha ng uway. Ang barangay Kagbana ay nasa tuktok ng kabundukan. Ito ay napapalibutan ng makakapal na kagubatan, kaya sa umagang ito, ramdam ko ang napakalamig na umaga. Ang kanilang pamamahay ay nakahiwalay sa mismong barangay ng Kagbana. Dahil sila ay isang angkan lamang, gumagamit sila ng kanilang sariling lingwahe. Jangan mimpundukan tangan deh tulung aldaw dyan. Ang lingwahe ng mga Mamanwa ay tinatawag ding Minamanwa. Ito ay isang wikang kabilang sa pamilya ng mga wikang Austronesian at kadalasang sinasalita sa mga lalawigan ng Agusan del Norte at Surigao del Norte sa Mindanao. Bagamat sila ay may sariling wika, marami rin sa kanila ang nakakaintindi at nakakapagsalita ng Surigao noon,
Cebuano at Waray dahil sa pakikisalamuha sa iba't iba pang grupo sa kanilang mga lugar. Ang salitang mamanwa ay nagsimula sa salitang man at banwa. Man na ang ibig sabihin ay first o una, banwa na ang ibig sabihin ay gubat o kagubatan. Kung pagsasamahin, ang mamanwa ay literal na nangangahulugang unang nanirahan sa kagubatan o gubat. Ang kahulugan na ito ay tumutukoy sa paniniwalang sila ay isa sa mga pinakaunang tao na nanirahan sa kapuluan sa Pilipinas, partikular sa kagubatan ng Mindanao. Ang kanilang pangalang mismong mamanwa, ang nangangahulugang unang nanirahan sa gubat, ay nagpapatunay sa kanilang sinaunang pinagmulan at malalim na ugnayan sa ating kalikasan. At isa sa kanilang pamumuhay ay nakasalalay sa kagubatan, ang pangunguha ng uway uratan na gagawing kasangkapan. Aakyatin itong puno? Oo, akyatin. Asan ba yung kukunin? Ngunit hindi ganito kadali ang pagkukuha ng uway. Aakyat sila sa matataas na punong kahoy at kunting pagkakamali, buhay ang kapalit. Papunta sa taas? Oo. Di ba delikado yun? Baka... Yun ba yung balagi yung ginagama mo kapag pumupunta sa gubat, pag matataas, inaakyat talaga? Inaakyat. Hala. Kahit mataas basta kaya, subukan lang natin. Oo. Ilang sandali pa ay sabay na silang mag-amang umakyat sa punong kahoy. Nilagyan ni Kuya Jaime ang isang maliit na kahoy ng apakan o tangga para hindi siya mahirapan kung aakyatin ito patungo sa tuktok. Dalawa kayo aakyat. Dalawa kasi mahirap dun sa taas. Pag-isa lang. Ingat ha. Mahirap lang ganito sir kung pag-umulan. Nagsimulang manirahan ang mga mamanwa sa gubat dahil sa kanilang sinaunang pamumuhay bilang mga hunter-gatherer o mga ngaso at tagakalap ng pagkain. Ito ay isang uri ng pamumuhay kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda at pagkalap ng mga prutas, gulay at iba pang likas na yaman na matatagpuan sa kanilang kapaligiran. Sa takbo ng mahabang panahon, sila ay naimpluwensyahan na ng modernong henerasyon. Sa kasalukuyan, marami na ang mga mamanwa ang nakikihalubilo sa modernong pamumuhay. Ngayon pa man, ang kanilang ugnayan sa gubat ay nananatiling mahalaga sa kanilang pagkakakilanlan at kasaysayan. Simula't simula pa sa kanilang kanunuan, nakaukit na sa kanilang kasaysayan na uway ay kadugtong na sa kanilang pamumuhay. Dahil sa kanilang angking galing at talino sa paggawa ng iba't ibang uri ng makalumang kasangkapan o handicraft na uway, gubat na ang kanilang nagsisilbing takbuhan dahil ito ang nagdidikta ng kanilang kapalaran. Kung para sa akin ay mataas na ang punong kahoy na kanilang inaakyat, kung gaano kataas ang uway na kanilang pakay, minsan mas mataas pa sa mga punong kahoy na ito ang kanilang sinusuon. Ang taong tulad nilang kakarampot lang ang kita, buwis buhay bago magkapera. Ngunit may mga taong milyones ang kinikita, kumakamkam pa sa salapi ng taong bayan para magkapera. Naluluha ako eh. Kasi yung ibang tao, nagpapakahirap sila para magkapera. Tapos yung mga tao naman na malalakas naman yung katawan ay gumagawa ng kasamaan para lang magkapera. Pero sila na minsan tinatawag mangmang, walang pinag-aralan, buwis buhay yung kanilang pinagdadaanan para lang magkapera. Para maranasan ko ang kanilang ginagawa, sinubukan ko ring umakyat sa matataas na punong kahoy.
Mahirap kasi umakyat eh. Kaya to. Woo! Kaya ko ang gunit, Sige. putol, Oo. ayaw bumiit. Oo. Tumumbang at to. Puputulin na. Ah. Mahaba at mataas ang baging ng uway. Dalawa silang nagtulungan. Si Kuya Jaime ay nasa pinakaitaas pa sa bahagi ng ikalawang puno at ang kanyang anak naman ay nasa baba. Kasi yung taas eh, bigat kasi. Eh! Sige! Sige! Ito na. Bitaw na. Sumabit. Bunluta para mahina na po, boss. Ngayon, bababa na. Bababa na tayo. Bababa na naman. Sir. Sila dito, boss, dito. Pariyan. Hello, ason sa luha. Ganito kasimple yung ginagawa nyo. Mahirap. Mahirap, hindi gawain ng pangkaraniwang tao lang. At nung ito ay matagumpay na makuha, ang kasunod na proseso ay biniyak sa 4 na piraso at 3 silang nagtulungan sa pagtatrabaho. Dalawang duyan ang order kay Tatay Jaime. Kulang pa ang nakuhang uway, kaya't naghanap pa siya ng panibagong aakyating puno para makakuha ng panibagong uway. Makalipas ang ilang minuto ay nasa putol na malaking sanga na si Tatay Jaime. Walang katakot-takot na inupuan lang ang malaking sanga at inabot ang baging ng uway. Peligroso at delikadong hanap buhay, ngunit sa mga taong tulad nila, walang katakot-takot na tumayo sa bingit ng kahirapan. Ilang sandali pa ay nagtungo na sa lupa si Tatay Jaime. Ang malawak at makakapal na kagubatan malapit sa kagbana na sakop ng Burawin ay walang nagaganap na pangtutruso. Malayang nabubuhay ang mga nilalang dito dahil malayo sa mga kamay na mapang-abuso.
Matapos ang ilang oras sa bundok, makukumpleto na ang aming uway. Ngunit maliban sa inakyat ni Tatay Jaime ng mga punong kahoy, ang huling inakyat ay malaking baging naman ng kahoy. Ito din mo. Rakon. Wala ko ba ito dakon? Utda. Utda. Bakbak eh. Nung kami ay makabalik na sa barangay, pagsapit ng hapon, ipinagpatuloy ang trabaho. Sa gilid na sulok ng Kagbana, ang tribong naninirahan ay isa lamang ang apelyido. Lahat sila dito ay magkakamag-anak at lahat sila uway ang kanilang ginagawang hanap buhay. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, may alternatibo silang produktong pampalit sa produktong uway. Inaani na ang kanilang pananim na niyog, mga gagawing kopra, ngunit hindi katulad ng uway. Ang uway na kanilang ginagawang duyan ay mas malaki ang kita kumpara sa kopra. Ayon sa kwento, ipinagbabawal daw ng DENR o Department of Environmental and Natural Resources ang pangunguha ng uway ng sinuman sa loob ng kabundukan. Ngunit sa kaso ng mga mamanwa, nakadikit na sa kanilang buhay at kasaysayan ang uway, simula't simula pa at nagmula pa sa kanilang kanununuan. Ipatigil man ng gobyerno ang hanap buhay nilang nakadikit na sa kanilang kasaysayan, ang malaking tanong, kaya bang sustintuhan ng gobyerno ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Bagkus karamihan sa kanila ay hindi kinikilala ng lipunan. Ang kanilang tunay na angkan ay nagmula sa Mindanao. Ilang dekada na ang nakalipas bago pa sila mapadpad sa isla ng Leyte o sa kalupaan ng Leyte, sila ay naninirahan sa isang maliit na barangay sakop ng San Jose de Buwan sa isla ng Samar, at sa paglipas ng mahabang panahon, sa pagnanais na makahanap pa ng ibang kabuhayan at pagkakakitaan, nagkahiwa-hiwalay ang kanilang angkan. Ang iilang mga pamilya ay napunta sa Las Navas, Northern Samar, Basay, Western Samar, at iba't ibang lungsod na sakop ng Leyte. Ang kanilang bagong binhi ng lipunan ay may halo na ng dugong Kabisayaan. Katulad ng matatanda ngayon, sila noon sa murang edad ay natutunang gumawa ng duyan. Sa loob ng isang araw, ang batang ito ay nakagawa na ng isang duyan. Ngunit practice pa lang ito at hindi pa pwedeng ibenta. Hindi katulad ng matatanda kung saan ilang dekada nang sila gumagawa ng duyan, ang kanilang gawa sa loob ng isang araw kayang makatapos ng 4 na duyan. Ang kanilang duyan ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos ang bawat piraso. Minsan, binabarat sila at humihingi ng malaking tawad ang ilang bumibili. Ngunit pag nakikita nila ang kanilang produkto sa ibang tindahan, ang presyo ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ang mahabang kahoy o parang kahoy kung saan dyan itinatali ang uway ay tinatawag na anibong. Ang uway naman na itinatali sa barihaba ay ang tinatawag na palindog, kung saan ang duyan ay dyan isasaladang o ilalara
para mahigaan ng mga tao. Bapa na gandan. Pagsapit ng hapon bago pa sumapit ang dilim, inumpisahan na ang paglalara ng duyan. Marami silang nagtutulungan kaya't mas mabilis matapos ang kanilang ginagawa. Balik pulutot na nagkataas na yun. Kung niya. Kinabukasan, tapos na ang dalawang duyan at panahon na para i-deliver na ito patungo sa nag-order. Awak ko na tayo. Tag 1,000. Oo. Okay. Salamat. Kay ini kunta nga dara doon nga di. Nga to ini. Pero kay magsangkay man kita kadinala. Kadinala. Ano yung gagawin mo ngayon sa 2,000? Pan sa pagkaon bugas. Ang bibili ka ngayon. Okay. Sige. Mga ilang ano yan? Yung ilang kilo o ilang gantang yung pwede? Mga tunga sa sako. Pwede. Sako. Pag maubos yan, kapag maubos yung bigas, ayat naman. ang duyan. Ang duyan. Tapos benta ulit, tapos bili ng bigas. Ang mataas na puno ay daig pa ng mas matayog na pangarap. Sa malawak na kagubatan, sila ay malayang nakakapamuhay sa mundong ibabaw. Madalas, ang iilan sa kanila ay tinatawag na mangmang at walang pinag-aralan. Ang totoo, kabalintunayan ang aking nalaman. Sa loob ng 3 araw na aking pakikipamuhay, pakikiisa at paghahatid ng munting kaalaman, doon ko nalaman na ang mga taong minsan tinatawag silang mangmang at pinagtatawanan, sila ang mga taong
hindi pa lubusang kilala ang kanilang tunay na katalinuhan at busilak na kalooban. Mula dito sa binansagang isa sa pinakamatandang tribo ng Pilipinas, ang kagalang-galang na tribo ng Mamanwa ng Gagbana, Burawin, Leyte. Ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Yay! Nag-aaral kayo na. Kahuman na panghatag ka. Isang bayang hapon na lang yung mga bata. Kanami, inibig. Ading di unahin. Yung ading di unahin. Kaya pagkausapan ko. Papilia. At naman, Dito lang eh. Atras lang eh. Kan mo bo? Taklaw dadong bo, kay kan mo dito pagkakataon. Kaya! Ano di? yung mga hudas. Udas nag-udas. Si Batman. Dito. Strigan. Dito, layas. Ay nakaragbalik ha. Nalobat naman siguro ni. Namula naman. Kuwara di. Ilala ka mo eh kapag uro. Sasahid ka mo ito. Pakiano taman na ito. Kaya. Kuwara ka na ani. Ay kapag uroot. Ay kapag uroot. Nawe, si Ibon. Sobra karo ko na din eh. Kaya gyapon ano? Kaya niya po. Isa na lang babae. Adi pa. Usa pa katambak. Ang photographer Marshmallow. Bata pa na? Bata pa ba na? Bata pa na? Kalaw, bata pa na? Kabalo na mo pili. Bata pa na? Kaya pakita dili kay mga bata pa man mo. Ang photographer. Kira nga balay diri. Walo. Si adi nga walo. Pwede. Or panhatag ko na la. Sige. Walo. Mga vlogger. Marshmallow, sir. Malo. Tuman sige pagkuha na kanila. Ako lang. Ay, walo man. Walo ka pinikahatag, ha? Walo kahatag. Ni Marshmallow. Iton papurutan na lahira. Adi pa. Ako na lang, sir. Sige, puro tag-isa la. Ay, pakinuha. Kay tagduha. Nagsaradyo pa no gikulba ka kasi ko di ba? Okay, tulong. Hoy, kamo. Ako na ning iputis na hinukon. Titoy. May dabat ang wari katagi may usap pa dito. Tag-isa. Wari ko kayo solo na karton.